Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, alam niyo ba yung pakiramdam na ang akala ninyong masayang bakasyon ay siya palang magiging huling sandali ng inyong katahimikan? Minsan, sa ilalim ng impluwensya ng alak at sa gitna ng tawanan, doon lumalabas ang mga aninong matagal na nating itinatago. Isang maling tingin, isang maling haplos, at isang maling desisyon. Sapat na yon para gumuho ang lahat ng pundasyong binuo ninyo ng maraming taon. Kaya naman, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Mariz, isang simpleng asawa, isang mapagmahal na ina, at isang kaibigang tapat. O yan ang akala ko noon, bago nangyari ang trahedyang wumasak sa buhay ko. 10 kaming magbabarkada simula pa nung kolehiyo. Solid kami, Ate J, walang iwanan. Lahat ng milestone sa buhay, kasal, binyag, promosyon sa trabaho, magkakasama kami. Ang asawa ko na si Eric, bahagi na rin ng barkadang ito. Sa katunayan, sa loob ng grupo kami nagkakilala. Kaya naman nang mapagkasunduan ng lahat na magkaroon ng isang grand reunion trip sa La Union, hindi kami nag-atubili. Excited ang lahat. Sino ba naman ang hindi? Pagkatapos ng ilang taong pagiging abala sa kanya-kanyang pamilya at trabaho, kailangan namin ng dagat, ang buhangin, at syempre, ang alak. Mariz, nakahanda na ba yung mga sunblock mo? Baka pag uwi natin mula LU, hindi na kita makilala sa sobrang sunog. Biro ni Eric habang nag-e-empake kami sa kwarto. Napangiti ako. Kahit naman maging uling ako, mahal mo pa rin ako, di ba? Nyakap niya ako mula sa likod at hinalikan sa pisngi. Sobra pa sa mahal, pero seryoso, kailangan natin to. Masyado na tayong naging robot sa trabaho. Isang weekend lang na tayo-tayo lang muna. Pero Ate J, sana pala nakinig ako sa kutob ko nung gabing yon. May kakaibang kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Akala ko, excitement lang. Pero iyon pala ay babala na ng tadhana. Nakarating kami sa isang private villa sa San Juan, La Union bandang 2:00 ng hapon. Kasama namin ang buong barkada. Si John na siyang joker ng grupo. Si Erwin na palaging tahimik pero observant. At ang iba pa naming mga kaibigan. Ang hangin ng dagat, ang tunog ng mga alon, at ang tawanan ng mga taong itinuturing kong kapatid. Perpekto ang lahat. Nag-set up kami ng dinner sa tabing dagat. May bonfire, may grilled seafood, at syempre, ang walang katapusang supply ng beer at tequila. Para sa pagkakaibigang walang katapusan. Cheers! Sigaw ni John habang itinataas ang kanyang baso. Cheers! Sabay-sabay naming sigaw. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang usapan, pero kasabay ng pagtaas ng tama ng alak, tila nagiging maluwag din ang mga harang na dati ay maingat naming pinangangalagaan. Napansin ko si Eric. Medyo marami na siyang naiinom. At napansin ko rin ang panakanakang pagtingin niya sa isa sa mga kaibigan namin. Isang bagay na hindi ko binigyan ng mali siya noong una. Mariz, ang lalim ng iniisip mo, uminom ka pa. Sabi ni Erwin na tumabi sa akin. Si Erwin ang pinaka-close ko sa mga lalaki, bukod kay Eric. Alam niya ang lahat ng sikreto ko. Wala to, Erwin. Pagod lang marahil sa biyahe. Sagot ko. Pero ang totoo, nakatingin ako kay Eric na masayang nakikipagkwentuhan sa kabilang dulo ng bonfire. Sigurado ka ba? O baka naman napapansin mo rin ang napapansin ko? Makahulugang tanong ni Erwin. Kinabahan ako. Anong ibig mong sabihin?
Hindi sumagot si Erwin. Tumingin lang siya sa apoy at uminom ng diretsyo mula sa bote ng beer. Ang katahimikan niyang iyon ay tila isang mabigat na ulap na lumukob sa akin. Bandang 12:00 na ng hating gabi. Karamihan sa amin ay lasing na. Ang iba ay pumasok na sa kani-kanilang kwarto sa loob ng villa. Ang natira na lang sa labas ay ako, si Eric, si Erwin, at si John. "Guys, mag-swimming tayo. Night swim?" Hamon ni John. "Lasing ka na, John. Matulog ka na." Saway ko sa kanya. "KJ mo naman, Mariz. Minsan lang tayo dito." Biro naman ni Eric. Tumayo siya. Medyo pasuray-suray at hinubad ang kanyang t-shirt. "Sige, John. Sabay ako sa'yo." Pinanood ko silang tumakbo patungo sa madilim na dagat. Naiwan kami ni Erwin sa harap ng namamatay na bonfire. "Mariz, may kailangan kang malaman." Biglang sabi ni Erwin. Ang boses niya ay seryoso na, wala na ang bakas ng pagbibiro. "Erwin, kung tungkol na naman ito sa mga hinala mo, please, ayokong sirain ang bakasyong ito." Pakiusap ko. "Hindi ito hinala, Mariz. Nakita ko sila sa parking lot kanina bago tayo mag-dinner." Si Eric at hindi natapos ni Erwin ang sasabihin niya dahil biglang sumigaw si Eric mula sa dagat. "Mariz, halika rito. Ang sarap ng tubig." Lumingon ako sa asawa ko. Sa dilim, aninag ko ang kanyang masayang mukha. Paanong ang lalaking ito na nangako sa akin ng katapatan sa harap ng altar ay magagawa ang mga bagay na pilit ipinahihiwatig ni Erwin? Umalis ako sa tabi ni Erwin at lumapit sa dalampasigan, pero hindi ako lumusong. Pinanood ko lang sila. At doon, sa gitna ng kadiliman at ingay ng alon, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ko. May isang anino na lumapit kay Eric sa tubig. Hindi si John, isang babae. At ang paraan ng paghawak ni Eric sa bewang ng babaeng iyon ay hindi paraan ng paghawak sa isang kaibigan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang init ng alak sa katawan ko ay biglang napalitan ng nanunuot na ginaw. "Eric?" Pabulong kong tawag. Kahit alam kong hindi niya ako maririnig sa lakas ng alon. Bumalik ako sa villa nang hindi nagpapaalam sa kanila. Pumasok ako sa kwarto namin at doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Akala ko si Eric na, pero hindi. Ito ay ang simula ng isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Ang gabing tuluyang nagpabago sa kahulugan ng salitang barkada at pamilya para sa akin. Pumasok ako sa banyo at naghilamos ng malamig na tubig. Sinusubukang gisingin ang sarili ko mula sa bangungot na akala ko'y dala lang ng kalasingan. Pero paglabas ko, hindi si Eric ang nakita ko sa loob ng kwarto. Si Erwin. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatingin sa labas kung saan tanaw pa rin ang mabuhay na anino ni na Eric sa dagat. "Mariz, hindi ko na kayang itago to sa'yo." Pabulong niyang sabi. Ang boses niya ay puno ng puot na hindi ko maintindihan. "Yung nakita mo sa tubig, hindi lang yan dahil sa alak. Matagal na silang may ugnayan ni Jessa." Para akong binaril sa dibdib. Si Jessa? Ang pinakamatalik kong kaibigan sa barkada? Siya ang bridesmaid ko sa kasal. Siya ang ninang ng anak namin. "Huwag kang magbiro ng ganyan, Erwin. Lasing ka lang." Pilit kong pagtanggi. Kahit ang buong katawan ko ay nanginginig na sa galit at sakit. Sana nga lasing lang ako, Mariz. Pero ako ang nakakakita sa kanila tuwing akala nila ay walang nakatingin. Sa parking lot ng opisina nyo, sa mga out-of-town meetings na akala mo ay trabaho lang. Magkasama sila. Patuloy ni Erwin habang papalapit sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko pero mabilis akong lumayo. Eksaktong bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Eric, basang-basa at humihingal. May malawak na ngiti sa labas pero bakas ang gulat nang makita si Erwin sa loob. "Oh, Erwin, anong ginagawa mo rito sa kwarto namin? Akala ko ba matutulog ka na?" Tanong ni Eric. Pilit na pinatitigas ang boses pero halatang kinakabahan. Hindi sumagot si Erwin. Tumingin lang siya sa akin bago lumabas ng pinto. Iniwan kaming dalawa ni Eric sa gitna ng nakabibinging katahimikan.
Ano yon, Mariz? Bakit parang nakakita ka ng multo? Lumapit si Eric sa akin. Tatangkain sana akong yakapin, pero itinulak ko siya ng buong lakas. Sino ang kasama mo sa dagat, Eric? Sino yung babaeng yakap-yakap mo kanina? Bulyaw ko. Hindi ko na napigilan ng luhang kanina pa, gustong kumawala. Natigilan si Eric. Nawala ang ngiti niya at napalitan ng depensibong tingin. Ano bang sinasabi mo? Si John ang kasama ko. Lasing ka lang, Mariz. Masyado kang maraming nainom na tequila. Huwag mo akong gawing tanga. Nakita ko kayo. At alam ko na ang tungkol sa inyo ni Jessa. Sigaw ko na umalingaw-ngaw sa buong villa. Dahil sa lakas ng sigaw ko, narinig ko ang mga yabag sa labas ng koridor. Isa-isang nagbukasan ng mga pinto ng ibang kwarto. Unang pumasok si John na halatang naguguluhan at kasunod niya ay si Jessa na naka-bathrobe lang at may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Anong gulo to? Tanong ni John, pilit na nagpapatawa para ma-diffuse ang tensyon. Mariz, Eric, gabi na. Baka magising ang ibang guest sa kabilang villa. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Jessa. Jessa, totoo ba? Totoo ba ang sinabi ni Erwin? Namutla si Jessa. Tumingin siya kay Eric, tila humihingi ng tulong o senyas kung ano ang isasagot. Ang katahimikang yon ang naging kumpirmasyon ko. Ang katahimikang yon ang bumasag sa mahigit 10 taon naming pagkakaibigan. Wala kaming ginagawang masama, Mariz. Mahinang sabi ni Jessa, pero hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Nag-uusap lang kami ni Eric tungkol sa investment. Investment? Sa dagat? Sa madaling araw? Nakabikini ka at nakayakap sa asawa ko? Tumawa ako ng mapait. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Biglang sumabat si Eric. Tama na, Mariz. Nakakahiya ka na. Kung gusto mong gumawa ng eksena, huwag dito sa harap ng mga kaibigan natin. Kaibigan? Sila ba ang tinuturing mong kaibigan? Ang mga taong tinutulungan kang pagtaksilan ako? Hinarap ko si John. At ikaw, John? Alam mo rin ba to? Kaya mo ba sila laging pinagtatakpan? Napakamot sa ulo si John. Hindi makasagot. Doon ko na-realize na sa loob ng barkadang ito, ako lang pala ang walang alam. Ako lang pala ang ginagawang tanga ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok si Erwin, dala ang kanyang bag. Aalis na ako. Hindi ko na kayang sikmurain ang pananatili rito. Erwin, sandali. Tawag ko, pero hindi siya lumingon. Hinarap ko muli si Eric. Kung ayaw mong aminin ng totoo, fine. Pero tandaan mo to, Eric. Paglabas natin ng villa na to, wala ka ng asawang babalikan. At kayo. Tiningnan ko silang lahat. Ang buong barkada na akala ko ay pamilya ko na. Sana sulit ang pagkawasak ng pamilya ko para sa isang gabing libog dito sa La Union. Kinuha ko ang susi ng sasakyan sa ibabaw ng table. Wala akong pakialam kung nakainom ako. Ang mahalaga lang sa akin ay makalayo sa lugar na ito. Pero bago ako makalabas, hinawakan ni Eric ang braso ko ng mahigpit. Saan ka pupunta? Gabi na, Mariz. Huwag kang maging irasyonal. Irasyonal? Eric, matagal na akong naging rasyonal. Matagal ko nang pinili na maniwala sa'yo kahit marami ng senyales. Ngayong gabi, tatapusin ko na ang kahibangan ko. Buong lakas kong binawi ang braso ko at mabilis na lumabas ng villa. Naririnig ko ang tawag nila sa pangalan ko, pero mas malakas ang dagundong ng alon at ang pintig ng puso ko. Pagdating ko sa parking lot, nakita ko si Erwin na nakasandal sa kanyang sasakyan. Tila inaantay ako. Sasabay ka ba sa akin o susundan kita? Tanong niya. Bakit mo to ginagawa, Erwin? Bakit mo sinabi sa akin ang lahat? Tanong ko habang humihikbi. Tumingin siya sa malayo, sa dagat na tila kumakain sa lahat ng liwanag. Dahil hindi mo deserve na maging tanga, Mariz. At dahil matagal na akong napopoot kay Eric dahil sa ginagawa niya sa'yo. Sumakay ako sa sasakyan at pinaharurot ito palabas ng resort. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, ang bakasyong ito na dapat sana ay magbubuklod sa amin,
ay siya palang naging mitsa ng tuluyang pagkawasak ng lahat. Habang nagmamaneho ako sa madilim na kalsada ng La Union, nakita ko sa side mirror ang ilaw ng sasakyan ni Eric na humahabol sa akin. Kasabay nito ang sunod-sunod na text mula kay Jessa, humihingi ng tawad. Nagmamakaawa na bumalik ako para mag-usap kami ng maayos, pero wala na kaming dapat pag-usapan. Sa bawat metrong inilalayo ko sa villa, mas nararamdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang pamilyang binuo ko sa loob ng 7 taon, gumuho sa loob lang ng isang gabi dahil sa isang barkada trip na hindi ko sana sinang-ayunan. Biglang may tumawid na aso sa kalsada. Sa sobrang bilis ng takbo ko at sa labo ng paningin ko dahil sa luha, bigla kong naikabig ang manibela. Narinig ko ang nakatutulig na tunog ng preno at ang pag-ikot ng sasakyan bago ang lahat ay maging madilim. Nagising ako sa loob ng ospital na tila dinadagukan ng aking ulo sa sobrang sakit. Ang puting kisame at ang amoy ng gamot ang bumulaga sa akin. Kasunod ang mukha ni Erwin na bakas ang puyat at pag-aalala. Ligtas ako. Pero ang sasakyan ko ay tuluyan ng nawasak. Eksaktong refleksyon ng estado ng buhay ko sa mga sandaling iyon. Nandun siya sa labas, Maris. Ayaw umalis. Mahinang sabi ni Erwin. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Si Eric. Hindi nagtagal ay pumasok si Eric. Mugto ang mga mata at nanginginig ang mga kamay. Sinubukan niyang lumapit at hawakan ang kamay ko. Pero iniwas ko ito nang walang pag-aalinlangan. Wala na akong luhang mailalabas para sa kanya. Ang sakit ay napalitan na ng isang malamig na desisyon. Maris, patawarin mo ako. Lingo lang ang lahat. Lasing lang kami ni Jessa. Hindi ko kayang mawala kayo ng anak natin. Pagmamakaawa niya, lumuhod pa siya sa gilid ng kama ko habang humihagulgol. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Eric, hindi alak ang nagtulak sa inyo na magtaksil ng matagal na panahon. Ang alak, nilabas lang niya ng totoong kulay niyo. Ang pagkakaibigan niyo ni Jessa ang pumatay sa tiwala ko at ang pagtatakip ng barkada ang pumatay sa pamilya natin. Pinapirma ko siya sa mga dokumento ng paghihiwalay makalipas ang ilang buwan. Hindi naging madali. Nawala ang barkada. Nagkawatak-watak ang grupo dahil sa nangyaring iskandalo sa La Union. Si Jessa ay lumipad patungong ibang bansa dahil sa hinding-hindi na niya masikmura ang tingin at bulungan ng mga taong nakakaalam ng ginawa niya. Si John at ang iba pa naming kaibigan ay pilit na bumabalik sa akin para humingi ng tawad. Pero pinili ko nang putulin ang lahat ng koneksyon. Minsan, ang mga taong akala natin ay kasangga natin sa saya at hirap, sila rin pala ang hihila sa atin pababa sa oras na hindi tayo nakatingin. Ngayon, kasama ang aking anak, sinisimulan ko ng buuin ang sarili ko. Masakit, mahirap, pero mas payapa na ang buhay ko ngayong wala na ang mga plastic na relasyong sumasakal sa akin, mga ka-confess. At diyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang naging karanasan ni Maris, isang paalala na ang tunay na katapatan ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa respeto sa oras na walang nakakakita. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pakikiramay sa ating mga letter senders. Tunay na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, pero sa bawat dulo ng madilim na kalsada, laging may liwanag na naghihintay basta't piliin nating manindigan para sa ating sarili. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito ngayong araw. Muli, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-follow nyo na rin po ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwento at updates. Maraming salamat sa inyong oras, mga ka-confess. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat po kayong lahat.